Ramdam na siguro talaga ni Vice President Sara Duterte na humihina na ang mga Duterte sa taong bayan. Maliban doon sa mga survey, malaking porsyento rin yung trust rating ang nawawala kay Vice President Duterte. At dahil dyan, ito kaya ang dahilan kung bakit kahit oposisyon nilalapitan na niya, kahit relihiyon sa aga pa ng panahon, pinupuntahan na niya. Kasi kung yung magugunita, si Vice President Duterte nagpunta sa Naga at pinersonal na nakipagkita kay dating Vice President Leni Robredo. Na alam naman natin kahit anong anggulo at kahit anong sabihin dyan, kahit anong denial, politika yan. Dahil alam nilang malakas sa Bicol si Robredo. Hindi lang sa Naga, hindi lang sa Camarines, kung hindi sa buong Bicol. Kasi malaking baluarte ang mga Bicolano. Di ba? So bahagi na ba ito ng pagpupundar na ni Sara dahil nga sa alam niyang humihina na ang mga Duterte? Pagkatapos ng pagdalaw niya kay Leni Robredo, hindi nagtagal, relihiyon naman. Usually, ang mga relihiyon nilalapitan ng mga kandidato at politiko pag malapit ng eleksyon. Ay si Sara Duterte, hindi naman kandidato yan. Dahil hanggang 2028 pa ang kanyang posisyon bilang Vice President. Pero pangalawang beses na palang nakikipagkita sa Iglesia ni Cristo at pamunuan ito. So nirerespeto natin ang INC. Dahil sila ay rumirespeto rin sa mga gustong mag-courtesy sa kanila o bisita, hinaharap nila. Pero walang kulay. Sa side ng INC yan, ang INC, Iglesia ni Cristo. Pero sa side ng politiko, hindi ho pwedeng baliwala yun. Posibleng merong mga plano. In other words, sa aking opinion, interpretation, analysis, sa galaw ng pangalawang Pangulo, naghahanap na siya ng mga kakampi. Ngayon pa lang. Kasi isa pang issue, hindi lang ho yung paghina ng kanyang rating. At higit sa lahat, marami na talagang makaduterting galit na sa kanila. Lalo na yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos followers, umalis na sa kampo ng mga Duterte. Dahil doon sa kailang mga batikos na below the belt na wala sa lugar at wala namang ebidensya. Dahil dyan, kaya itong galaw na ito ni Inday, para maghanap ng kakampi. Kasi isa pang issue nga, ito yon. Ngayon, patapos na po yung pagpapile ng Certificate of Candidacy sa mga national at local position. Wala tayong nakitang malalaking politiko, kandidato, nakakampi nila. Ang mga nandyan, yung dati na rin, alam naman nating pro-Duterte, yung grupo yun na Padilla, Bato at kung sino-sino, kakaunti yun at hindi ho yung ganong kalaking pwersa. Sa local politics, congressman down to councilor, parang wala rin tayong nabalita ang malaking volume na pro-Duterte ang lumantad. Wala eh. So, alam na siguro ni Vice President Duterte, napakahalaga nitong midterm election sa Mayo ng 2025. Kasi pag hindi siya nakakuha ng maraming senador na kakampi niya o maraming local executive na naniniwala sa kanila, mahihirapan kung ano ang kanyang plano sa 2028. Alam niyo, itong midterm election, inuulit ko, sinabi ko mga dating video na mahalaga ito. Dahil ang iyong mga kapartido na mananalo dito, magiging tulay mo at bahagi mo sa iyong pangarap kung ikaw ay tatakbo sa national position, presidential, vice presidential sa 2028. 3 years na lang yan, mahigit. Diba? So, sa tingin ko po, ramdam na. Hindi lang ni Vice President Inday Sara Duterte na humihina na sila. Pati ang mga Duterte. Wala na hong malinaw dun sa mga Duterte kung sino sa kanila ang tatakbo sa national position. Puro mayor na lang at congressman. Dahil mayroon din sila malaking problema doon sa local sa Davao. Malulusutan sila mga Nograles pagka sila hindi nila napaghandaan yan. Dahil alam ng mga Duterte, malaking pwersa ng mga taga Davao ay ayaw na sa kanila at pabor sa mga Nograles. Ayun po yun. Ayan ang sitwasyon. Okay? So, hindi lang yung naglulumiyad ng mga survey na bumaba yung trust rating ni Inday Sara. Kung hindi, ultimo mga vlogger nila, nag-alisa na yung iba
Nagbaligtara na. Yung iba nagbumalik pagiging vlogger, pro Marcos na. Yung iba naman na, alam mo na, mga hulugan yata yung mga vlogger na yan. Iniwanan na ang Davao. Nandito na sa Maynila, nagsisiksikan sila kay Isko Moreno. Alam niyo kung sino yan. Hindi ko na babanggitin. Dahil sila parang butterfly Kung saan may masisimsim, masisipsip. Parang kung saan maraming pwedeng pakinabangan, doon sila. Yung mga Duterte humihina na. Yung Kibuloy ay nakulong na. Ayun, iniwanan na nila. Palusot lang nila, pahinga muna kami dyan. Dito muna kami. Wala, hindi totoo yun. Inalis sila or iniwanan ng mga vlogger ang mga Duterte at Kibuloy. Nagpuntahan na ng Maynila. Kaya yung mga Duterte, feel nila, alam nila na mahirap ang kailang kalagayan sa pampolitika itong papalapit na eleksyon sa Mayo. Inuulit ko, patapos na yung filing ng Certificate of Candidacy, wala pang malalaking pangalan na nagdeklarang sila'y kandidato sa kampo ni Duterte. Yung mga senador na incumbent, dati na yon, hindi ho ganun kalakas yun. Yung mga bago, wala. So, ayun na yung sitwasyon. Maaring hindi ito matanggap ng mga pro-Duterte, lalo na yung mga basher troll dyan, pero ako, opinion ko ito at paniniwala ko. Analysis ko. Sa tagal ko ho dito sa pagbabantay sa politika ng Pilipinas, ngayon lang naramdaman ng mga Duterte na sila'y dahan-dahang iniiwan ng tao at sila'y naramdaman din nilang parang ginagamit na lang sila ng ibang politiko. Kasi yung mga nanggamit sa kailang mga politiko, hindi rin naman nananalo Hindi rin lumalabas sa mga survey. Yung madalas na nagtatanggol sa kanya, ngayon pinaghahanap na ng otoridad, si Harry Roque. Di ba? So wala. Dati at bago, walang malalaking tao, pangalan, na pro-Duterte ang lalabas sa eleksyon. Dahil alam nilang mahina na. Pati yung kailang mga rally na wala na. Nagkahiwa-hiwalay na sila. Wala na ho talaga. So yan ang epekto nung kanilang nagmamadali na makabalik sa kapangyarihan pero ginawa nila ang paninira ng halos 2 taon kay Pangulong Marcos, maling-mali yun. Kasi hindi naman naniwala ang tao sa kanilang paninira. Wala naman silang napatunayan sa paninira. Kaya ang tao ang umalis sa kanila. Hindi sila sinuportahan. Yan po yung totoo. Pwede nilang i-deny, pwede nilang sabihin marami pa silang tao, pero ang magdidesisyon ang mamamayang Pilipino sa eleksyon. Tingnan natin kung may ilan ang makakalusot na pro-Duterte sa local and national position. Ako nga naniniwalang baka mas marami pang manalo na mga lehitimong oposisyon o ibang partido o yung kakampi ng kasalukuyang pamahalaan under President Marcos. Yan ang mangyayari. Abangan nyo. Huwag kayo magagalit. Buksan ang kaisipan. Araling mabuti ang mga sinasabi at ating topic dito. Ngayon kung hindi nyo ginagawa yan, malamang troll kayo or basher kayo. Na basta nakarinig ng Duterte, akala binabanatan. Hindi ito banat. Ito ho'y analysis, opinion sa kasalukuyang sitwasyon. Tanggapin ang katotohanan, hindi pwedeng pagtakpan dahil taong bayan ang magde-decide sa araw ng halalan. Please like, subscribe, and follow.